Sakto na yun para kay Lord. Hindi pala kailangan ni Lord ng malakihang pananampalataya. Amen? Amen. Kahit konti pala, sakto na. Sino dito ang may faith sa Panginoon? Amen. Ang mga taong hindi tapat sa Panginoon ay kailanman hindi magiging tapat sa mga tao. Oh my God! Bakit tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo kung tapat ba yan? Ay grabe, tapat na po. Tapat na tapat, syempre, di ba? Kasi para sa akin, hindi ko kailangan ng sobrang galing. Pero sinungaling naman. Tama? So okay lang sa akin yung di pa muna masyado magaling kasi matuturuan naman. Aanin mo yung sobrang galing, di naman nakikinig. Tama? Aanin mo yung sobrang galing, antay yung nakatalikod ka. Okay na yung tuturuan mo pa kahit hindi pa masyado magaling, basta tapat. Amen. Amen? Grabe, may nag-chat sa akin. Leader natin sa Cebu. Biglang itim ang profile picture, akala ko namatayan. Pero wala namang condolence doon, so walang namatay. Ayun, piniem ko, sabi ko, anak, kamusta ka? Bakit itim ang profile mo? Eh, mami, kasi ang bigat-bigat ng pakiramdam, bigat-bigat ng puso. Bakit? Ano nangyari? Kasi yung business partner ko, mami. Grabe, akala ko, mapagkakatiwalaan talaga. Inayaan ko siya magpatakbo ng negosyo namin. Tapos ginamit niya pala yung pera sa mga personal niyang pangangailangan. Magkano naubos? 500,000! Oh, kung ikaw naman yun, syempre mag-iitim ka talaga ng profile. Parang namatay ang bank account mo. Diba? Alam mo, lagi talaga ito naririnig ko, bakit mo naman hindi na-monitor? Bakit hindi mo naman na-trace? Lagi talaga ito naririnig na rason. Eh kasi mami, nagtiwala ako eh. Meron din kayang ganyan? Diba? Nagtiwala kasi ako eh. Paano? Kamusta ang marriage niyo? Mami, biglang nanlamig. Bakit? Ewan ko, baka meron na yung kinikitang iba. Bakit hindi mo namalayan? Eh kasi nagtiwala ako. Nuts naman. Pero wala yan dito, syempre. Wala yan dito. Hindi naman naman yung katabi mo, hindi na umingiti. Syempre wala yan dito. Amen. Lahat tayo ay tapat at mapagkakatiwalaan. Praise the Lord. When you are faithful to God, you will automatically be faithful to men. Pero pag hindi tayo tapat sa Panginoon, automatic din yun. Amen? Ay, meron po kayo papakilala ulit. Di ba last na nagkita tayo si Shiba yung natin, pinag-usapan? Patay na ba? Aha? Lumipat na ba ang ulo? Okay, meron na naman akong bagong kwento sa inyo. Huwag kayong mag-alala, nasa Biblia pa din ito. Okay, gusto ko kayong dalhin sa Daniel. Sa Daniel 3 naman tayo. Okay, huwag mo na ipakita na. Basta, sa Daniel yon. Sa Daniel chapter 3, merong pangyayari na kakaiba. Alright? Kakaiba to. Amen, mamaya na. Kakaiba ito nangyari dito kasi ang tagal na nito. Ilang taon, hundreds and hundreds of years na ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, grabe, powerful pa din ang ginawa ng mga kabataang ito. Grabe, kabataan ha? Hindi kailangan palang matured ka para makagawa ka ng isang testimony na pag-uusapan hanggat sa next generation. Alright? Isang araw, natalo ng Babylonia ang Israel. So natalo nila si Gera. So pag natalo ang isang bansa, lahat ng mga tao na mga magagaling, na mga malalakas, na mga matatalino, kinukuha yan. Lahat ng anumang valuable doon sa bansang yan, kukuhanin talaga yan. Kasama yung mga tao. So lahat ng mga tao sa Israel, kinuha, pinapuntang Babylon.
Pagpuntang Babylon, syempre hindi naman sila papatayin. Kasi alam niyo po ang mga Hebrew, ang mga Israelites, likas po talaga silang matatalino. Opo. Nung nagpunta po kami ng Israel, sabi nung tour guide namin, yung head scientist ng Amerika, ng mga tagagawa ng kanilang mga armas, ay isang Israelite. Diba? Head yun head scientist, isang Israelita. Grabe, ang talino nila talaga, likas talaga yan. So nung napunta sila ng Babylon, syempre nakita sila ng hari. Nung nakita sila ng hari, sinubukan sila. Nung napili sila, sino yung mga gwapo, sino yung mga may dating. Ayun. So, sabi nila, lahat ng mga napili, kakain ng espesyal na pagkain ng hari. Ayun yung order. Ang sarap naman nun, ano? Diba? Espesyal na pagkain ng hari. Hindi yung katulad ng mga pagkain lang ng mga common na tao. Pero nung nagpunta na doon ang 4 na magkaibigan ito, pangalanan natin sila. Kilala niyo to sila, baka kapitbahay nyo nga ito eh. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Ayan. So sabi ng hari, sabi nung in charge pala, nung ang assignment niya lalong pagwapuhin itong mga batang ito. Sabi niya, kumain kayo ng espesyal na pagkain ng hari. Iba't ibang karne at iba pa. Nako, pagdating doon, nakita ni Daniel, nako, sabi niya sa mga kaibigan niya, pre, di natin ito kinakain Wala ito, bawal ito sa atin. So sabi ni Daniel, Sir, baka po pwede pong makiusap. Bawal kasi sa amin na kumain ng ganito Bawal ng pork, bawal ng beans. Parang ikaw, ano? Bawal lahat, bawal. So sabi yung in charge, baka pagalitan ako ng hari nito, baka mga yayat kayo. Baka hindi kayo gumwapo. Hindi ko nagawa ang order sa akin. Sabi niya, Sir, mag-observe lang po kayo. 10 araw po. Hanggang 21 days. Mag-observe lang po kayo, sir. Tingnan natin kung kahit 10 araw lang po, tingnan natin kung may pagkakaiba ba talaga. Basta kami, sir, gulay lang po ang aming kakainin at prutas. Ayun. Ayun yung niya, pakiusap niya, Sabi ng in charge, naku, pag kayo talaga nangayayat, ako ang patayin ng hari, papatayin ko na kayo una. Hindi po, sir. Tingnan natin ang 10 araw kung may mangyayari. Ayun na nga, dumating ang 10 araw. Aba! Ang 4 na magkakaibigang ito, lalo ang gumapo. Ito naman kain ng baboy. Nanamlay. Tumaba. Pero itong 4 na to, naku. Gumwapo, tumalino, at nag-stand out talaga in short. So pinagbigyan sila ngayon. Pagharap nila sa hari, ay naku, kakaiba nga. At na-appreciate ng hari ang kanilang talino. Alam niyo yung ginawa ng hari? Nilagay sila sa mga posisyon. Kasi iba silang mag-isip, ibang magsalita. So na yun? Favor number 1 na yun. Now, pagdating ng susunod na chapter, aba, lumaki ang ulo ng hari na si Nebuchadnezzar. Akala niya, siya na talaga ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo sa panahon na iyon. At alam niyo yung ginawa niya? Nagtayo ng napakalaking estatwa katulad nito. Next mo na. Nagtayo siya ng napakamalaking estatwa. Gawa ng ginto yan, Grabe, ganyan siya kayaman noon. Sabi niya, pagtunog ng trumpeta, saan ka man, na malengke ka man, nanlaba ka man, nagunsa man ka. Pagtunog ng trumpeta, kahit hindi mo na makita ang estatwa, lumuhod ka at magsamba papunta sa direksyon kung nasaan ang estatwa. Syempre, sa isip ng magkaibigan yan, hindi nga tayo pinatay, hindi tayo kumain ng baboy, ng karne. Lalo na ngayon, etong mga tuhod na ito
ay nakaset apart ito sa Panginoong Jesus lamang, sa Panginoong Diyos lamang ito luluhod. Gusto ko pong i-imagine ninyo na marami pong nagalit sa mga batang ito kasi hindi naman sila taga-Babylon pero sila yung nalagay sa mga posisyon. So meron yung maraming matatanda doon na gusto silang patalsikin. Gusto silang palitan. So talagang tinitingnan nila kung alin, saan ang butas nito para pwede natin gawa ng issue. Hindi kayo kilalang ganyan? No? Wala ka namang ginawang masama pero lagi yung ginagawa ng issue. Sila din. Ngayon, hindi talaga ito issue kasi totoong nangyari ito. Ito na, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Nagkataon na nasa palengke sila. Nasa public! Pagtunog ng trompeta, lumuhod ng lahat. Eh syempre, di ba? Kung nakaluhod ang lahat, kita talaga kung sinong hindi sumunod. Ayan talaga ang picture. Pagluhod ng lahat, ayun na ang mga pakialamero. Ayan na, meron tayong proof. Picturean mo! Kasi gusto talaga nilang makakita ng ebidensya na hindi nag-obey itong tatlo para mapatalsik sa kanilang mga posisyon. Pagka nakitang hindi lumuhod ang tatlo, ayun na. Tumakbo agad sa hari. Sabi, Senior Hari! Merong hindi gumalang sa iyong utos. Sino? Si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Kilala ng hari eh. Kasi nga di ba nag-stand out na sila? Ngayon, sabi ng hari, itatawag ang tatlong batang iyan. Bounded siya sa word niya eh. Kasi sabi niya, kung sino ang di luluhod, ay itatapon. No, sa Tagalog na. Sa pugon na. Siyempre, di ba, pag pugon, init yun na, alangan. Alangan na yung pugon nga bugnaw. Gawas kung wala, di pa init. Itatapon sa pugon! Blazing furnace! Grabe, no? Para pag litsunon dito nga buhi. So the king, of course, he knows these guys. Gusto ng hari na sana hindi totoo. Kasi alam niya mawawalan siya ng mga tao na magagaling. Kaya lang, hindi din naman niya pwedeng bawiin ang kanyang salita kasi na-decree na yun eh. Na-release niya na yun, order na yun eh. Alam niyo po, dito ko nakita ang tatlong napakagandang karakteristik ng isang tapat na lalaki, na disipulo, na Kristiyano. Okay? Nung isang buwan, hindi lang para sa mga babae yun. Ito naman, hindi lang para sa mga lalaki din. Okay? Hanggat sa mahal mong Panginoon para sa iyo ang salitang ito. Dito ko nakita ang napakagandang karakteristik ng isang tapat na Kristiyano. Number 1, ang isang tapat na Kristiyano pala. Sige na, ibigay mo. Honor what is right. Pag ikaw pala isang tapat na Kristiyano, hindi pala mahirap sa iyo na igalang ang tama. Amen? Amen. Everybody say, tama! Tama! Diba? Kasi itong mga taong hindi gumagawa ng tama, ay may tama. Ayan. Alam niyo ba, tingnan ko kung a-agree kayo dito. Tama ba ako na pagka ikaw talaga tumayo ka sa tama, parang ikaw ang mali? Tama, no? Silang lahat nagnakaw na ikaw ayaw mo. Parang ikaw ang masama. Parang ikaw may problema. Pero kami kausap na bagong appointed siya na konsihal. Sige, huwag po kayong maistorbo sa mga bata. Pag ang nanay na pang tumatakbo-takbo, ayan na, blocking na diretso. Pero mga bata, normal talaga yan sa kanila. Okay? Eyes on the board lang. Now, meron ako nakausap. Na-appoint siya, kasi namatay yung sa konsihal. So, na-appoint siya, diretso, in-appoint siya na siya yung papalit. Naku, ngayon, abogada siya. Kakagraduate lang. Naku, ngayon, lahat pala doon, aba, talamak ang nakawan.
Pagka-release ng pera kay Mayor, ayan na! Hati-hati ng lahat para everybody happy. Ayun na, ang bagong konsihal na may takot sa Panginoon. Pinadala ng papel at papepirmahin kasi andyan na ang kanyang hati. Sabi niya, ay, okay lang po, wala akong pera. Hindi lang po ako makikihati. Hindi naman po atin yan eh. Para sa lungsod naman yan. Sige lang po, kayo lang po. Hindi lang po ako makikihati. Alam niyo ang ginawa sa kanya? Parang siya yung pinakamasamang konsihal sa lahat, ikakaupo niya lang pa. Alam niyo ginawa? Kasi hindi siya tumanggap ng hati, hindi siya tumanggap ng share niya. Kinuhanan siya ng magandang table at magandang chair. Nilagay siya doon sa pinakasulok-sulok. Kinuhanan siya ng computer. Wala talaga siya lahat. Kasi dahil hindi siya nakisama sa nakawang nangyayari. Grabe, no? Kung iisipin mo, siya lang naman talaga tumayo sa tama, ginalang niya yung tama, pero parang yung pinamumukha sa kanya na siya ang pinakamali. Parang tayo din. Once in your life, tumayo ka, you stood for what is right, hindi tama yung ginagawa ng iyong pamilya, hindi tama ginagawa ng iyong mga kapatid, tapos nagsalita ka, wow, parang ikaw na yung pinakamasamang kapatid. Meron ba nakakariling? Minsan kasi hindi ka lang magsasalita, pero ngayon, may Jesus ka na eh. Kaya ipaglalaban mo yun. Pero parang mali. Pero tandaan niyo po, kahit kailan, hindi mali ang tama. Amen? Igalang natin ano yung tama. Itong tatlong batang ito, aba, iginalang lang talaga nila ano yung tama. Kahit galit na galit yung hari sa kanila, kahit alam nilang mamamatay sila. Sige, basahin natin, tingnan natin ha. Ano ang sabi ng hari ngayon? Bigay mo ang verse, anak. In verse 16. Shadrach, ay hindi pa pala yan. Walang verse 15, anak. Hindi ba edited ang malagay ko sa'yo? Okay, kwento ko na lang. Ito, sabi ng hari, I will give you one more chance. Kasi nga, pabor sana, may pabor sila sa hari. Kaya sabi ng hari, last chance, last chance. Patingo ko na itong balik ang trumpeta. Lumuhod na kayo kahit isang beses lang babawiin ko, hindi ko kayo ipapatapon sa pugon. Nako, sabi niya, I will give you one last chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instruments. But if you refuse, ayun, meron pa rin meron pa rin kadugtong. Last chance! Pero kung gaya hindi kayo magulo, wala ko choice. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. And then, what God will be able to rescue you? Grabe, no? Tingnan natin kung sinong Panginoon ang makarescue sa iyo. Kung matigas ang ulo mo, sino kayang Panginoon ang makakakuha sa iyo galing sa pugon? Kung ikaw siguro yun, parang may iisipin mo, i-take na lang nato ang last chance. Pero itong tatlong batang, they honored what is right. Alam niyo, sagot, grabe ang tapang. Verse 16, sabi ng tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego reply, Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Grabe, no? Ay, Senyor Hari, hindi na naman kailangan talagang magrason sa'yo kasi totoo naman talaga, hindi po kami lumuhod. Di na kailangan dumipensa. Totoo po ang chismis, totoo. Hindi po kami lumuhod. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Grabe. Kung totohanin niyo talaga, Senyor Hari, ipapatapon niyo kami doon sa pugon. Ang Diyos na aming Panginoon, kaya kami. Kaya kami. Grabe, no? Grabe confidence, no? Kaya ka ayumiluwason. Kaya kami i-rescue ng aming Panginoon. Ito talaga ang statement ng mga Kristiyanong
sigurado sa kanilang relasyon sa Panginoon. Amen? Kasi meron kasi mga Christian na Christian lang pag okay ang lahat. Pero pagka nagkaipitan na, aba, Lord, naiintindihan mo naman, di ba? Si Lord lagi pinag-a-adjust. Pero itong tatlong to, grabe. Sabi niya, the God whom we serve will be able to save us. He will rescue us from your power. Kasi akala ni Nebuchadnezzar, siya na talaga yung pinakamakapangyarihan, kaya sinagot siya ng tatlo. Sa kapangyarihan mo, kaya kami i-rescue ng Panginoon namin. Pero, ay may pero dito. Even if He doesn't, pero kung hindi niya naman kami i-rescue, still, we want to make it clear to you. Sa tawag na? Linawin ko sa iyo, Senior Hari, hindi pa rin kami luluhod sa iyo. Grabe. Kung ako, si Nebuchadnezzar ato, nagbukal-bukal na akong dugo diretso. Kahig ulo. Ang tigas mo ah. Andito ka sa lugar ko. Grabe, no? Pero itong tatlong to, siguro nasa isip nila, pare mamamatay din naman tayo. Eh, sabihin na natin ang gusto nating sabihin. Di ba? Sabi niya, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set. Kaya kami rescue ng aming Panginoon, pero kung hindi siya magpapakita, hindi pa rin kami luluhod. Grabe. Parang ganito yan. Lord! Tulungan mo naman akong makabayad sa aking mga utang. Panginoon, papatayin na ako ng aking nautangan. Pero Lord, kung hindi mo ako bibigyan ng pambayad, eh, okay. Magsisimba pa rin ako, magsasamba pa rin ako sa iyo, Lord. Ayan, yan yun, yung version yan. 2024 version. Meron kasi ibang mga Kristiyano. Lord, help me! Eh, walang help dumating. Ay, klaro ni. Simba-simba. May pagita manimba. May patungatay simba-simba. Napatay halin. Ha? Kasi marami nagsabi sa akin, nung hindi ako nagsiserve sa Lord, ang dami ng benta. Ngayon na nagsisimba na, aba, wala na tuloy benta. Pambira ng Christian na to. Uy, pasayin lang matadiritso. You know what? If you will honor what is right, then you will experience number 2. Point number 2. If you know how to honor, kung igagalang mo yung tama, igagalang mo din ang proseso. You will honor the process. Amen? Sino dito mag-a-agree sa akin na ang pagbabago ay isang proseso? Amen. Hindi ka naman nagsimba ng isang linggo, bukas ang bait-bait mo na. Sana nga! Hindi! Process talaga yan. Meron nga isang linggo na ang nakatay, wala pa rin nangyari. Amen? Meron nga isang taon na ang nagdaan, wala pa din nangyari. Kasi hindi po overnight yan. Everybody say, process. Process. Alam niyo, ang galing, ang ganda pag na-process ka. Amen? Eh, magpa-process ka talaga. Kasi pag hindi ka process, eh baka ikaw ay possessed. Alin sa dalawa gusto mo? Process? Possessed? Alam niyo ba, mas mahal ang processed? Alam niyo ba yun? Magkano isang buong baka? Sige po, mayroon po kayo idea? 20K. Isang buong baka yun, ha? Diba? Magkano ang corned beef? Yung maliit, 35. Yung malaki, 100 plus. O, diba? Pero ilang corned beef ang magagawa sa isang buong baka? Diba? Ibig sabihin nun, mas mahal na ang nasa lata. Processed eh. Tama? Alam niyo ba, pag ikaw ay Kristiyanong processed,
Na-process ang character mo, na-process ang buhay mo, na-process ang growth mo sa Panginoon, na-process. Aba! Mahal ka. Amen? Hindi ka basta-basta sumusuko. Kasi na-process. Andiyan pa ba kayo? Ay, mainit, no? Dito lang ba sa akin ang mainit? Mainit talaga. Ano nangyari sa aircon na lang? Tanungin mo sila, ano nangyari sa 7,000 namin? Parang, nag-iinitan na tayo ah. Ngayon, dahil sa sagot na yan, aba, galit na galit ang hari. So, sobrang galit ng hari. Sabi niya, painitin ang pugon ng 7 beses. Isang beses nga lang, ang init na nun, ano? Tapos sabi niya, palabasin ang pinakamalakas na sundalo. Siguruhon yun sa hari, nagit na sila kahawa ba? Pinatalim lang ngayon, tinalian ng mga kamay ng mga batang ito. Naku, liliit lang naman nila. Parang si Marcos lang, si Marcos. Parang ganyan lang sila. So, siyempre, lumabas na yung mga malalaking sundalo, ano? Tinali na sila. At handa na talaga ang mga sundalo. Itapon sila doon sa pugon. Alam niyo po, nung hinawakan na sila ng mga sundalo, ito na yung process, ito na yun. Wala na talaga. Parang sabi siguro nila, nasa ano pa lang sila, nasa bungad pa lang ng pugon. Baka sabi na ng isa, pare, maraming salamat sa buhay mo. Pare, maraming salamat dahil tinulungan mo ako sa assignment ko. Salamat talaga, ikaw yung pinaka-the best na friend. Magkita tayo sa langit in 5 minutes. Siguro may mga paalaman na nagaganap doon, ano? Pero alam niyo po, merong malaking intervention ng Panginoon dahil sa point number 1 pa lang, iginalang na nila yung tama. Alam niyo ba, kahit na akala mo hopeless na, kahit na akala mo hindi nakikinig ang Lord, kahit akala mo walang intervention ng Panginoon, pero dahil sa tumayo ka kung ano yung tama, tatayo ang Panginoon para sa iyo. Amen? Itinapon na ngayon ng malalang sundalo, si Shadrach, si Meshach at Abednego. Pagtapo nila, ayun na nga may namatay! Alam niyo kung sino? Yung nagtapon. Totoo po! Yung unang kinain ng apoy, dahil sa 7 times hotter na yung pugon, yung nagtapon yung unang namatay. Sila yung unang nasunog! Sino dito ang mag-a-agree sa akin na dahil sa tumayo ka at iginalang mo yung tama, iginalang mo yung proseso, aba, kung sino may naninira sa'yo, kung sino may nangangalaban sa'yo, hayaan mo na sila. Baka sila yung unang kakainin ng apoy. Amen ba? Minsan kasi, Lord, para akong nasusunog na sa sitwasyon ko. Steady ka lang. Do what is right. Huwag kang mag-compromise. Kasi ang Diyos ay nandyan para sa'yo. Amen. Ayun na. Itinapon na sila ngayon. Bam! Pagtapon sa kanila. Automatic! Namatay yung mga sundalong nagtapon. Yun yung tatlo. Nandun na sa pugon. Pero nakikita sila ng mga tao, nakikita sila ng mga hari. Sabi ng hari, ayan ang mga nangyayari sa mga matitigas ang ulo. Di nakikinig. Aba, syempre pagkatapon sa kanila, siguro, ayan na, di ba nakatali sila? Siguro pag nangatumba sila dito pagka sulod sa pugon. Aba, alam nyo, isa-isa tumayo. Syempre nasunog yung mga lubid. Ano yun din sa pugon ba? Okay na ka? Okay na, huwag mo kununsa. Wow! Okay ka lang? Okay lang ako. Hindi naman pala mainit, ano? Ano sabi niya, 7 nights? Hindi naman. Okay lang naman. Nainitan ka ba? Hindi naman. Mas mainit pa sa McDo. Eto na ngayon. Aba! Nag-fellowship yung tatlo. Siguro nga, nag-joke-joke pa sila dito. Parang at tapos sila nag-appear siguro sila dito. Bisika na ang mata sa hari sa luwas. Sabi niya, oy, let's check together. Di ba
Kita mo ba ang nakikita ko, B1? Palagay ko nga, B2. Tama ba ang nakikita ko? 4 ang nakikita ko! Sabi ng isa, Senyora, 4 din ang nakikita ko. Pero yung isa, yung pang-4, parang Diyos. I hope nakukuha niyo ang aking punto. Si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi nila kita yung nakikita na nasa labas. Ang nakikita nila, 3 lang sila. Pero yung nakikita sa labas, o ba, 4 ang nakikita nila. Alam niyo po, minsan pag nasa intense ka na situation ng buhay mo, feeling mo mag-isa ka na lang at wala kang kasama. Pero yung mga tao na nasa labas na nakatingin sa'yo, nakikita nila, ay, mayroong glory ng Panginoon sa'yo. Kahit may problema ka, bakit ang ganda pa rin ng ngiti mo? Kahit may pinagdadaanan ka, bakit ang saya-saya mo pa din? Wow! Alam niyo ano ibig sabihin nun? Nakikita ang Panginoon. So hindi pala ibig sabihin na mayroon kang problema, mayroon kang pinagdadaanan, tapos ka na, no way! Hanggat sa naglilingkod ka, mahal mo ang Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. Meron mga problema talaga. Itaas nga po ang kamay ng mga may problema. Oh, praise God. Aba, yung iba, ang katabi mo, sinungaling. Ulit. Sino dito ang may mga problema? Ay! Kasi, pwede namang walang problema eh. Diba? Alam niyo na to? Oo. Kung gusto niyo po magpamembro sa 2 kupunan, kupunan number 1, mga baliw. Ayan, wala yung problema. Kupunan number 2, mga patay. Saan po kayo? Ay, may problema na lang. Okay lang. Okay lang. Ulit. Sino dito may problema? Ay, tayong lahat. Ako kung pwede, taas ko pang 2 pa ako eh. Ang dami problema. Pero, ang sarap pag may mga ganon. Kasi, meron tayong opportunity na makita ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya wag po kayong mag-dive doon sa problem na niya. Doon kayo, ito na yung kakamamatay ko. Wag muna. Wait. Hayaan mo muna mag-reflect ang glory ng Panginoon. I-honor mo na yung process. Hindi po, ibig sabihin na nagsimba ka na, bukas, solve na problem mo. Baka nga bukas, malagdagan pa yan eh. Kasi hindi naman ito sweepstakes na nanalo tayo. Amen? Pero, nung nagsimula ka at nag-decide ka, Lord, bibigay ko yung buhay ko sa inyo, kayo na pong bahala sa pamilya ko, sa marriage ko, sa mga anak ko. Ayun na, ang start ng process. Amen? Amen. Meron pong mag-asawang nagpunta. Bumisita sila sa church. Pagpunta nila sa church, alam mo yun, wala namang third party, wala namang ganon. Pero, siguro dahil sa gawa ng matagal na panahon, ang nakalipas, sadyang lumamig na. Siguro ang mga pagmamahalan. Di ba yung simula, mainit na mainit! Siguro, lumamig na ng lumamig. Okay lang naman sila, pero hindi sila okay. Nagpunta ng church. Sumali ng couples night namin. Katunayan, nag-away pa nga nung papunta. Dahil sa nakapag-yes sa amin, gusto lang panindigan yung salita nila. Nagpunta. Simula Davao hanggang Tagum, 2 hours po na biyahe yun. Walang imikan. Buti na lang hindi nabangga. Pagdating doon sa church, halatang-halata talagang nag-aaway. Ayun na, nagpa-register. Sumubok. Ay, naku, grabe ginawa ng Panginoon. Habang nagsasalita si Pastor Jesser, nagsasalita, pinapaintindi yung salita ng Panginoon, patungkol sa marriage. Tapos si Pastor Jesser, kahit ako, di ba? Lagi sila sabi, pakikalabit ng katabi mo. Ganyan lang yan, di ba? May participation. Pag sa couples night ka pumunta, sumali, hindi yon ganun. Ang instruction lagi ni Pastor Jesser na, pakihawakan ng asawa mo. Tingnan mo sa mata. At sabihan mo, ganyan lagi ang instruction na. Nag-aaway itong dalawa. Sa isang, lamesa,
Dalawang couple lang nakaupo. Alam naman hindi sila mag-participate. Eh, ang sweet-sweet na yung isa. Diba? So, nung simula, sabi ni Pastor Lazar, pakihawakan ng asawa mo. Gano'n ang asawa sa asawang lalaki. Eh, 1 hour na preaching yun. Laging gano'n. Pakihawakan ng asawa mo. Pakihawakan sa mukhang asawa mo. Pakihalik ka ng asawa mo. Hanggat sa natapos ang preaching, ayun, bating na ang dalawa. Pag uwi nila, di ba walang imika nung papunta? Pag uwi nila, hindi na namalayan, nakarating na sila sa bahay. Kasi sobrang dami nila pinag-usapan. Bati! Simula nun, nag-progress. Nagsimba ng linggo. Double tagong yun, ha, layo. Nag-progress. Pero hindi pa rin perfect. Yung lalaki, umiinom na ng tranquilizer. Kasi ang anxiety at depression, hindi siya nakakatulog ng gabi. No, makikita mo talaga ang mata dito. Oh. Duha ka, floor na ang eye bags. Hindi din, pag tingnan mo, kuya, parang isang linggo ka nang hindi natutulog ah. Di ba? Umiinom siya ng downer para ma-relax siya. Process! Isang beses na nag-attend, hindi pa din perfect pero may nangyari na. Sunday, dumating, hindi pa din perfect pero may improvement na. Isang buwan na nagdaan, hindi pa din perfect pero may improvement na. Wow! Tawag doon, process. So hindi po ibig sabihin na umattend po kayo ng isang linggo, isang buwan, 6 na buwan, perfect na. Di po! Meron pa din dadating, pero yung mga darating, yun, ingredient sa process. Sino dito ang gustong magpa-process? Amen. Wala na kamay, amen na, amen. Wala na ebidensya. Ulit, bigyan chance. Sino gusto magpa-process? Process mo ako, Panginoon. Merong mga nagsasabi, Lord, tanggal naman na lahat ng pressure sa buhay ko. Uy, mag-ingat ka sa prayer mo. Baka ko ipatanggal mo kay Lord ang pressure, ay madamay ang blood pressure mo. Hindi na yan. Hindi na yan bubuga. Kasi ito lahat talaga ingredients para ma-process. Everybody say, process. Process. Kasi po pag iginalang natin ang tama at iginalang natin ang process, ay ang sarap ng pangatlo. Alam niyo ano pangatlo? Ikaw ay igagalang ng Panginoon. Amen. God will honor you. Minsan kasi pagka ang haba-haba na ng panahon na pinili mo na lang manahimik at magpatawad, parang talong-talo ka, no? Sila, murag the way they look at you, murag ikaw ang pildi, kaya nagpasaylo ka. You know, yesterday, I went to Cebu to minister sa isang women's conference ng isang church. Hindi atin, sa isang kaibigan namin pastor. Tsaka yung pastora doon, pagdating ko pa lang, ano na siya, asawa ng anak ng pastor. Pagdating ko doon, napaka-warm niya sa akin. Tapos diretso sabi niya, Mama, you are my mama. Diretso na ganun, first meet pa namin. Gusto kitang maging mentor mo ako. Pastora, I need a pastora over me. Sabi niya. So, alam niyo yan, maganda, napaka-eloquent, ang galing magsalita. First topic siya ngayon. Pag-share niya ngayon, grabe. Di ko lubos maisip ang pinagdaanan niya pala. Oh, I'm sorry to say this. Merong iba dito na sensitive ito sa inyo, but I just like to share this victory. Merong nangyari sa kanyang childhood. So, may abuse na nangyari sa kanya. Pero ang masama, 2 kapatid niya ang gumawa nun sa kanya. Grabe, no? Titingnan mo siya, grabe, parang napaka-made up niya na woman of God. Tapos yun pala yung pinagdaanan niya. Grabe. Yung ikakasal na sila, pumunta siya ulit sa bahay nila. Tapos, nagtago siya ulit doon sa cabinet na lagi niyang lagi siyang doon nagtatago kapag hinahanap siya ng mga kapatid niya.
Tapos nagbalik lahat nung nightmares, nagbalik lahat yung mga takot na nararamdaman niya. But this time, ang boses na naghahanap sa kanya, boses na ng mapapangasawa niya. Tapos nag-meeting sila. Sabi niya, mga kuya, pinapatawad ko na kayo. Grabe. Sabi ko, humingi ba ng tawad? Hindi. Pero pinatawad ko. Pinatawad ko. Hindi nila hiningi, pero aking ibinigay. Dahil alam ko, panalo na ako. Amen. 12 years after that. 12 years na kasi silang kasal. 12 years after that, grabe ang turnaround na ginawa ng Panginoon sa kanila. Talagang pinaunlad sila ng Panginoon ng napakasobrang bongga. Na ngayon, siya yung youngest. Pero pag may problema, tatawag yung nanay doon sa asawa niya at sasabihan, Joshua, pastor ka naman, anong gagawin? Anong gagawin pag ganito? Anong gagawin pag ganito? Grabe yung turnaround. Kung titingnan yung buhay, sila yung pinakamasagana. Bakit? Pinili niyang magpatawad at gawin ang tama. Alam niyo anong honor ng Panginoon sa kanya? Dahil sa ginawa niya. Ginalang niyo yung tama, ginalang niyo yung proseso. Ngayon, sila na yung magpapastor, sila na yung papalit. Alam niyo po ano ibig sabihin pag ikaw yung papalit? Wala na, hindi ka na magsisimula. Tama? Amen. Sundan mo na lang! Paunlarin mo lang ang lalo! Alam na alam ko ang pakiramdam ng nagsisimula. Di madali. Pero sila, ay grabe. Grabe. Pagkapunta ko doon sa church nila, grabe. Ang worship team, grabe. Nakupat ang gitara. Duhan na. Grabe, ang ganda ng flow. Ang galing. Alam niyo saan kami nag-conference? Sa Marco Polo lang naman. Alam niyo magkano ang registration nila? Each, kain lang yung kasali. Kain lang yung kasali. 2 kain lang. 1.5 kada isa. Isa nga tayo, pumaten tayo ng conference, so 100 nga lang yung registration. Di ba? Grabe, ang mahal naman. Ay, nahiya ako dun sa 1.5. Pero parang wala lang sa kanila. Nagbalibad na sila sa uban, kaya puno na kaayo. Wow! Tinanggihan na yung iba. Grabe! Tinignan ko sila. Wow! Ang ganda ng honor balik ng Panginoon sa kanila. Alam niyo po, alam ko meron akong kausap na yun eh. Andiyan ka na. Ginawa mo na yung tama, ginalang mo na yung proseso, paghintay ka. May gagawin na paggalang ang Panginoon sa iyo. Amen. Igagalang ng Lord ang sacrifice mo. Igagalang ng Lord ang offering mo. Igagalang ng Lord ang lahat ng mga ginawa mong tama kasi alam mo, ito ay makapagbibigay ng papuri sa Panginoon na pinagsisilbihan mo. Amen. Sige lang, kahit ganyan ang response sa'yo ng asawa mo, sige lang, just do what is right. Ipag-pray mo pa din. Ayos yung itugyan sa yawa, itugyan sa Ginoo. Amen. 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 Alam niyo yung honor na ginawa ng Panginoon sa tatlong ito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang sabi ng hari, lumapit siya sa tugon, sabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, andiyan pa ba kayo? Sagot nila, Yes! Your Majesty! Alive, alert, awake, and happy. Amen. Lumabas kayo! Lumabas kayo! Grabe! 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 Hindi ko na-amaze ba? Sino dito nakasubo na nasunog yung buhok mo? Try ka na? Nung bata ka ba nga, gusto niyo mahuyo po ng kandila, yung buhok may unang nasunog. Iba yung sunog ng buhok, no? Yung amoy. Diba? Ang baho. Iba yung baho. Nakatry ka na, sinunog mo yung mga papel. Diba? Sunog kag dahon, kinagang lamok.
Di ba pagkatapos noon, hindi ka man nasunog, pero ang amoy andun sa'yo lahat. Ay, etong tatlo, grabe. Sila tinapon sa pugon. Pero paglabas nila, ayun na. Hala, ang mga chismoso, ang mga chismosa. Hala, nagtapok na. Wala, sunog, boy. Hindi nga nangamoy sunog. Grabe. Pero katong mga sundalo nga naglabay, ito na, naugdaw na. Sunog na sunog. Ano ang sabi ng hari? Basahin natin. Then Nebuchadnezzar came close, tinawag sila. Then the high officers and the governors and the advisors crowded around them. Not a hair on their heads was saved. Grabe. Wala. Bisan isa ka buok na nasunog. Grabe. Pagka-amazing. They didn't even smell smoke. Kung magsunog ka sa layo, maapil ka sa baho, sila nasa loob, pero hindi nangamoy. Alam mo ibig sabihin nun? May problema ka man ngayon. May pinagdadaanan ka man ngayon. Pero dahil sa tumayo ka at iginalang mo ang tama, iginalang mo ang proseso, pagkatapos ng problemang yan, hindi halata na meron kang pinagdaanan. Amen. Woo! Ay, kalabit sa katabi mo. Sabihan mo, may problema ka ba? Parang hindi naman halata. Hindi man halata. Amen? You don't look like you have it. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Ano ang sabi ng hari? Then Nebuchadnezzar said, praise to the God! Ay, grabe! Diyan muna. Gusto ko maintindihan niyo ito? Noong simula, sabi niya, lumuhod kayo lahat sa akin. Kasi akala niya siya na yung Panginoon. Pero pagkatapos ng pangyayari, dahil iginalang nila yung tama, iginalang nila yung proseso, grabe ang twist! In just one afternoon, ito yung twist. Praise to the God! Aba, biglang nakisali ang hari. Amen? Nisimba na po sila sa Ginoo ni Shadrach, Meshach, ug Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king. Hindi nila sinunod yung hari, pero hindi sila natakot mamatay. Alam niyo, kung darating ang panahon na susubukan ka at papipiliin, kung maglilingkod ka ba sa Panginoon o ito? Pili, Panginoon o ito? Ay! Walay makatimbang sa imong desisyon that you will serve the Lord. Amen. Sino nito gusto ganyan? Amen. Oh, kahit ano pong problema yung darating, hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal ko sa Panginoon. Ay, kalamin. Amen! Therefore, grabe, come on, read with me. I make this decree. If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb, and their house will be turned into heaps of rubble. There is no other God who can rescue like this. Wow! Naintindihan niyo yun? Ito yung tatlong bata, stranger sila sa nasod ni Nebuchadnezzar. But this time, the king himself made a decree na walay manghilabot aning mga bataa. And if anyone, kung sino mang hindi gagala sa Panginoon nila, grabe, sabot man na. Hindi na ba yung torn limb from limb? Bali-baliun! Grabe, no? Si Nebuchadnezzar ngayon, na nag-threat sa kanila, na papatayin, susunugin, siya na ngayon ang nagsabi na proteksyonan ang mga bataan o kinsa man at sino man. Grabe, no? Sabi yan, ano? Mabot yun ang panahon. Darating talaga ang panahon na sino yung persecutor mo, yan na yung magiging protector mo. Amen. Amen! Grabe! Sige lang!
Persecute pa more, persecute pa more. Okay ra? Isang araw, magtatanong din yan sa'yo, Huy, saan ka ba nag-church? Huy, anong ginawa mo? Bakit kahit ang dami mong problema, hindi ka pa rin mukhang malungkot? Saan ka ba nagpupunta ng Sunday? Pwede ba sumama? Oh! Meron po akong kwento. Yung kanakwento ko na ba yan dito? Isang araw, merong isang asawa na nakakilala sa Panginoon. Tapos every Wednesday talaga, magsisimba yan. Magsisimba yan. Tapos, nagpapaalam siya lagi, sabi niya, Love, church ko. Pag ito niya, dugay man na kaulit. Tagal na kauwi. Galit na galit yung asawa. Sabi niya, ano ba yung church mo? Bakit ang tagal matapos? Next week, Wednesday, church ulit. Gabi eh. Sabi niya, Love, church ko. Di na umimik. On the third week, sabi niya, subukan mong umalis. Di ka na makakapasok. Umalis pa din. Ang asawang babae. Ito, totoong nangyari ito sa Australia. Snow yun, nag-snow. Pag uwi niya, hindi talaga nagbukas ng pinto ang asawang lalaki. Katok ng katok itong asawang babae. Hindi talaga. Alam mo saan siya natulog? Sa labas. Alam mo ano yung ano niya? Kumot niya? Yung basahan. Snow ha? Nag-snow! Pero mayroon isang karakter itong babae ginagawa na nagpa-change talaga ng atmosphere. Every morning, naghahanda ito ng almusal, ng agahan. Tapos ito lagi sabi niya, Good morning, love. Breakfast na. Anak, Ernie. Karon. Di ba hindi pinapasok? Pagbukas ng asawa, ayun ang asawa niya doon. Kumot niya, hambasahan. Pagtindog niya, tumayo siya, ay, sorry love, wala po ko nakaandang mag-breakfast. Kidugay ka na nga preparahan. Wait lang ha, mag-prepare ko. The husband was expecting nagkaratiho na siya, yaw-yawa na siya. Wala! Hala, dali-dali siya prepare, and then, 30 minutes after, good morning love, breakfast is ready. Wow, nag-change. Pagkasunod si Mana, Wednesday na po, tuwa na ang bana. Nagantay na ang asawang lalaki kung magpapaalam pa din. Ay, nagpaalam pa din ng babae. Salab, simba ko. Alam mo ang sagot ng asawang lalaki? Asan ba yung simbahan na yan? At ihahatid kita. Oh! Ba, may progress. May result. Ay, tito, hatid mo ako. Thank you. Pagka next Wednesday, ana na sa Love, simba ko! Sabi ng asawang lalaki, pwede sumama? Kahit pakasaplado pa din, pero iba ang sagot. Alam niyo po, ito talaga, no, pagka in-honor mo yung tama, at saka o-honor mo lang yung process. One Wednesday night, pagpasok ng asawang lalaki, umupo at nakinig sa pastor, na-receive yung word, inaccept si Jesus sa kanyang puso. Grabe! Instant! Ito talaga yung amazing kasi pwede talagang mangyari ang instant. Kasi ito, grabe itong manigarilyo, grabe, palahubog kaayo, grabe! Pagka kinaumagahan, instant, dahil meron talang miracle na nangyari sa kanya, instant change. Nagpunta ng opisina nila, tumayo sa lamesa! Parang ganito, tumayo, nag-preach! Lahat ng mga ka-office mate talagang hindi makapaniwala. Pinakabugoy, pero nag-preach. And the rest was history. And then they got saved, and they came to the Philippines to do the mission here. Matagal sila sa Davao, matagal sila sa Cebu din. At nakilala namin sila. Grabe. Sabi ko, pag i-honor mo pala talaga ang Panginoon, i-honor mo ang tama, i-honor mo ang proseso, God will show you on how He can honor you.
So don't give up. Amen? Amen. Don't give up. Pwede umiyak, sige, iyak ka lang. Pero pagkatapos umiyak, matalino yan. Amen ba? Amen. Oh, huwag kang umiyak, tapos pagkatapos umiyak, nag-suicide. Ayaw sa. Mag-hipong. I-postpone sa imong hipong. Umiyak tayo kasi mabigat. Yes, normal yan. Kasi ginawan tayo ni Lord ng butas dito sa aking mata para dito lalabas ang ating mga luha. Gamitin mo yan ng mabuti. Pero pagkatapos, isipin mo, Lord, process lang ito. Amen? Huwag kang mag-compromise. Amen ba? Meron isang mag-asawa sa Cebu. Nagloko yung asawang lalaki. Galit na galit yung asawang babae. Nagloko din siya. Mali. Amen ba? Sino dito gusto makaranas na igagalang ka din ng Panginoon? Taas ang kamay. So don't give up. Amen, faithful men. Faithful Christians. Faithful disciples of the Lord. Alam niyo po, ang Panginoon ang pinakatapat sa lahat. Kung kami tumigil nung 3 years pa lang ang church, kasi wala na kaming pambayad sa renta. Grabe, no? Sa bayan ng lahat. Wala kaming pambayad sa renta ng church. Walang pambayad sa renta ng aming bahay, sa mga kuryente at tubig at lahat. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nakikita mo naman ang listahan ito. Ang may-ari ng building ng church, unbeliever, hindi ka kilala. Ang may-ari ng apartment, unbeliever din, hindi ka kilala. Eh Lord, nung nag-close deal kami, kilala nila kami, pastor ang pakilala namin, Lord. Anong gusto mo, Lord? Sabihin nila, ay, ganyan pala ang Christian, hindi nakakabayan. Kaya Lord, mapapahiya ka. Bayaran mo to. Hindi pa rin, wala pa rin pambayad. Pero hindi po yun doon nag-stop ang lahat. Sabi ko, okay, pababayaran ka din. Maghintay ka lang listahan. Pero hindi ako, hindi kami titigil, maglilingkod pa din kami sa Panginoon. Amen. Kung sa panahon na yun ay tumigil kami, nako, hindi ko kayo makikilala. Kayo na po ang point number 3 sa buhay namin ngayon. Kayo na yung honor ng Lord sa amin. Akalain mo, mag-11 years pa lang tayo, pero 10 na tayo. Amen. Actually, 11 na tayo, pang 11 ang May. Amazing. Ang deklarasyon ng ating pastor sa taong ito, meron namang 4 na outreach siya mabubuksan at yun po ay nangyayari na ngayon. Amen. 4 na barangay sa Tagum City na po ang merong service every Saturday. The Lord is good. Kung hindi ka itigil, meron kang mararanasan. Amen. Pakitaas ng kamay. Ilagay sa puso. Sabihan mo ang sarili mo, don't give up. Don't give up. Lahat mo tayo tumayo. Kasi po, hindi tayo mag-give up. Meron tayong mararanasan. Amen? Amen. Pwede niyo po bang ipikit ang inyong mga mata? Huwag mo munang pansinin yung kapitbahay mo. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Ikaw lang muna at ang Panginoon. Just you and the Lord, right? Hindi ko po alam kung sa alin point ka pa. Baka nasa point number 1 ka pa. Ang challenge sa'yo talaga na igagalang mo na yung tama. Yun yung pinakamahirap dun. Kasi minsan nakakasanay ang mali. At madalas, mas madali. Pero mali. Ngayon, kasamahan ka ng Panginoon. The grace of the Lord is with you. And when you will say, Lord, help me, I want to make this right. And I will honor what is right. Hindi madali, pero sasamahan ka ng Lord. Kung ikaw ay nasa point number 2, kung ikaw ay nasa point number 2 naman, na nasa process ka na, oh,
Ask for the grace of God to sustain you. Panginoon, tulungan po ako. Kakayanin ko ito. Hindi ako susuko. Kakayanin ko ito. Come on, pray! Alam niyo po, ito yung mga panahon na hindi na kailangang may mag-pray sa'yo. Kasi decision ito. So you will go through the process. You will finish this. You will finish this and you will be faithful. Thank you, Jesus. Come on, talk to the Lord. Baka meron dito ang problema mo, ang mga anak mo, ang asawa mo. Hindi naman siguro kailangan mo ng sobra-sobra. Sakto lang naman. Nakakain naman. Pero mabigat ang puso mo. Dahil meron kang na-discover. Oh, baka process lang yan. Then ask the Lord right now, Lord, kailangan ko ang iyong lakas. Di ko to kaya kung ako lang mag-isa, Panginoon, pero kakayanin ko dahil sasamahan mo ako, Lord. Oh, thank you, Jesus. And Father, I declare sa lahat ng mga nandito ngayon, whatever process, Lord, they're going through right now, I pray for your strength. I pray for your joy. I pray for your peace, God. Na makakarating talaga sila sa punto, Panginoon, that they will see how you can honor their faithfulness, how you can honor their loyalty, how you can honor, Lord, because they choose what is right, God. Lord, I declare, Lord, mararanasan niya ng mga anak mo dito sa Luzon. How good it is to see that you will honor their faithfulness. And we will remain faithful. Come on, mag-decide ka ngayon. Lord, I will remain faithful. I will stay faithful. I will be faithful. Lord, mahimo kong matinud-anon nga bana. Magiging tapat ako na asawa, Panginoon. Magiging tapat ako na anak mo, Panginoon. Magiging tapat ako sa finances ko. Magiging tapat ako, Lord, sa salita ko. I will be faithful. Come on, make that decision now. Right before the Lord. Okay lang namang umiyak. Pero magdesisyon magkatapos. Oh, Father. God, I pray that you will bless these people right now in the name of Jesus. 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 Come on, receive the blessing of the Lord right now over you. Itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Everybody, every time na itataas natin ang ating mga kamay sa Panginoon, ibig sabihin nung tinatanggap mo na siya ay makapangyarihan at higit sa lahat sa buhay mo. Ino-honor mo siya, iginagalang mo siya sa iyo. Come on, lift up your hands to the Lord. And receive it. Receive His power. Receive His love over you right now. At habang nakataas ang kamay mo, mag-pray tayo together. Magdasal tayo. Imbitahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo kayang mag-isa. Pero kailanman hindi mang-iiwan ang Panginoon sa iyo. Isama mo siya. Isama mo siya sa lakbay mo sa buhay. Isama mo siya sa pamilya mo. Isama mo siya sa finances mo. Isama mo siya sa mga desisyon mo. Kasama si Lord. Pagkasama ang Panginoon, makikita mo, iba ang takbo. Habang nakataas ang kamay mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Panginoon, sa umagang ito, inubuksan ko ang aking puso. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At ngayong umagang ito, Lord, pumasok po kayo sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ikaw na ang hari ng aking buhay. Tinatanggap ko, Lord, ang iyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus.
Father, I pray you will bless everyone that are here today. Bless the word that we receive, Lord. Father, bless every family represented in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa mga proseso na nangyayari sa aming mga puso. Sometimes, ang sarap ng give up. Pero thank you, Lord, sa pag-remind sa amin sa umagang ito that it's not yet the end. It's not yet the dead end. It's just the process. And Lord, papasa kami. Papasa kami, Panginoon. Kung pagsusulit lang ito, papasa kami, Panginoon. We will not give up because we know our point number 3 will arrive. You will honor our faithfulness. You will honor because we did not give up. You will honor because we stood for what is right. I release that blessing now over everyone that are here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, we praise you, and we honor you. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. High five mo po yung katabi mo. Sabihan mo, faithful ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You can take your seats now.